May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome po muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaiah. Kabanata 50. Ang lakas ng mensahero. Ganito ang sabi ni Yahweh: nasaan ang kasulatan ng diborsyo ng inyong ina na ginamit ko upang siya ay palayasin? Mayroon ba akong pinagkakautangan kung kanino ko kayo ipinagpili? Hindi. Dahil sa inyong mga kasalanan, kaya kayo ay naging mga bihag. Dahil sa inyong mga pagsuway, kaya pinalayas ang inyong ina. Ang inyong mga pagdurusa at kapighatian ay bunga ng sarili ninyong gawain. Ngunit pagdating ng mensahero, siya ay magsasabi, bakit wala ni isa mang natira sa tipan? Nang siya ay tumawag, bakit walang tumugon? Maigsi ba ang bisig ni Yahweh upang kayo ay iligtas? Wala ba siyang lakas para kayo ay iligtas? Sa isang saway niya, natutuyo ang dagat, at ang mga ilog ay nagiging ilang. Ang kanilang mga isda ay namamatay at nabubulok sa kawalan ng tubig. Binibihisan ni Yahweh ang langit ng kadiliman, at sako ang ginagawang takip nito. Binigyan ako ni Yahweh na alahayam ng dila na may karunungan, upang malaman ko ang salitang magpapalakas sa napapagod. Tuwing umaga, ginigising niya ako. Ginigising ang aking pandinig tulad ng isang tinuturuan. Binuksan ni Yahweh na alahayam ang aking pandinig, at hindi ako naging suwail ni tumalikod. Iniiwas ko ang aking likod sa mga nananakit, at inilayo ang aking pisngi sa mga gustong sumampal sa akin. Tinakpan ko ang aking mukha sa mga insulto at mga dura. Sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na alahayam, hindi ako mapapahiya. Pinatibay ko ang aking mukha tulad ng batong pingkian, dahil alam kong hindi ako mapapahiya. Siyang tagapagtanggol ko ay kasama ko. Sino ngayon ang mag-aakusa laban sa akin? Magharap tayo. Sino ang aking tagapag-akusa? Hayaan siyang humarap sa akin. Paglilinaw. Ang tagapag-akusa ay si Satanas. Sa 1 Aklat ni John
chapter 5, verse 45, at Revelasyon chapter 12, verse 10. Si Yahweh na Alahayam ang tumutulong sa akin. Sino ang makapaghahatol sa akin? Silang lahat ay maluluma na parang kasuotan. Kakainin sila ng mga gamo-gamo. Sino sa inyo ang nagpapasakop kay Yahweh at sumusunod sa tagubilin ng kanyang mensahero? Kayaan ang lumalakad sa dilim at walang liwanag na magtiwala sa pangalan ni Yahweh at umasa sa alahayam. Ngunit kayong lahat na nagsisindi ng sariling apoy at nagdadala ng sariling sulo. Magpatuloy kayo sa liwanag ng inyong sariling apoy at sa ningas ng mga sulo na inyong sinindihan. Ito ang gantimpalang matatanggap ninyo mula sa aking kamay. Kayo ay mahihiga sa kapighatian. Ang pahayag ni Yahweh. Yada. Yoga. Ang lakas na siguro ang kalakasan, the strength of the messenger. Kalakasan siguro to, no? Kasi ang kalakasan ng mensahero ay ang alahayam. Ganito ang sabi ni Yahweh. Nasaan ang kasulatan ng diborsyo ng inyong ina na ginamit ko upang siya ay palayasin? Kasi ang ina, yung bansang, yung bayang Israel, di ba? So sabi niya, dinivorce pala niya nung pinalayas niya mula sa Judea, yung dalawang sambahayan. Yun parang divorce ang nangyari, no? Kasi di ba pinoportray kahit nasa exchange pa tayo na ang mga follower niya ang bride. At ang kanyang bugtong nanak, si Yahweh the Son, ang groom. Parang ganun no? So dito ay divorced. Tapos mayroon ba akong pinagkakautangan kung kanino ko kayo ipinagbili? Hindi o wala. Dahil sa inyong mga kasalanan, kaya kayo ay naging mga bihag. So, ibig sabihin, wala siyang pinagbigyan sa atin. Hindi niya tayo ibinenta, hindi niya tayo, divorce lang. Hinaharap niya ngayon ang, divorce paper. Bakit kaya, Dahil, ulit, ulit sila? Tatanggapin ba niya uli ang kanyang, bayan? Dahil sa inyong mga pagsuway, kaya pinalayas ang inyong ina. Yung ating mga ninuno, no? Dahil sa kanilang pagsuway. Ang inyong mga pagdurusa at kapighatian ay bunga ng sarili ninyong gawain. So, nasa dugo talaga natin yung mga, nasa dala-dala ng dugo natin, yung mga ginawa ng ating mga ninuno, yung pagsuway nila, nauulit eh. Verse 2, ngunit pagdating ng mensahero, siya ay magsasabi, bakit wala ni isa mang natira sa tipan? Yung pagdating ng mensahero, nang siya ay tumawag. Yun yung sinasabi niyang divorce.
Ano to, nung hindi pa siya lumalabas? Hindi, yung divorce na sinasabi, di ba wala nga natira? Parang O- naghiwalay. Wala Oo, nang pag-ibig, sabi niya, no? nag-divorce, no? Oo, wala nang pag-ibig. Parang ganun eh, kasi nga nag-divorce. So, nasan yung katibayan na ako ay nakipag-diborsyo? Parang ganun ang sinasabi ng alahayam. Ang ibig niya sabihin, Ah, hindi, ang ibig niya sabihin, kasi nga, pakiramdam ng mga Israelita, kinalimutan nga sila. Oh, okay. So, wala talagang papel ng diborsyo. wala, ang sinasabi niya, nasa ng ano, Patunayan yon. Oo. inahambing niya sa isang diborsyo. O Oo. nasaan ang ano, ang papel na kayo ay Katibayan na iniwan ko oo, kayo. Parang ganun, no? iniwan ko kayo. Yan. Yan, Oo. yan. O, 'Di ba kasi sinabi akala niya pa nga, natin, inabandon na tayo, no? oh, 'di ba? Kayo ay, Oo. 'di ba sinabi niya, kayo ay naparusahan dahil sa inyong ano, kasalanan. Kasalanan. Kaya ka Oo. napalayas. O dahil Oo. sa inyong hindi tag nito, pagtupad sa ano ba yan, sa kasunduan. Yun yung sinasabi niyang Oo. divorce. Naging Oo. unfaithful Meron ba nakipag-divorce ba ako sa inyo? Ganon. sa Oo. mga kasalanan. Oo. Hindi naman. Oo. So, Pero so tinalikuran nyo. nire-remind. Pero tinalikuran nyo yung ano, yung covenant. Yun yun. Oo. Okay. So, bakit wala ni isa mang natira sa tipan? So, kaya nga tinawag, nag-ano siya through YouTube, ano? Nang siya ay tumawag, bakit walang tumugon? Yung tumawag daw ang alayan, bakit walang tumugon? Maigsi ba ang bisig ni Yahawa upang kayo ay iligtas? Kung nabihin parang, ganun ba yung power niya? Hindi ba niya kayo maaabutan? Parang ganun, maigsi ba? Parang, ah, wala tayong tiwala sa kapangyarihan, di ba? Wala ba siyang lakas para kayo ay iligtas? Sa isang saway niya, natutuyo ang dagat. At ang mga ilog ay nagiging disyerto. Disyerto to sisa. Sa isang saway, isang rebuke lang niya, ang kanilang mga isda ay namamatay at nabubulok sa kawalan ng tubig. Binibihisan ni Yahawa ng kadiliman ang langit. Binibihisan niya ng kadiliman na at gumawa ng sako na pangtakip nito. Medyo, ano pa kayo yung mga kapatid? Binihisan ko ay kadiliman, ano? At gumawa ng sako sa napatakip niyo. Parang nagluksa. Parang nag-ano din ang langit. Parang nung manahimik siya, nagluksa din siya. Yung ano, di ba? Pinihisan ng kadiliman ang langit at gumawa ng sako. Di ba ang pag-usot ay sako is parang mourning, parang kalungkutan, no? Parang, parang shutdown itong ginawa. Oo. So ito ang mga sinabi pala ng ng mensahero, no? Parang yung nire-revive niya ang covenant, pinaalala niya kung gaano tayo, paano tayo pinili, yung ating mga ninuno, yung ating bayan, ipinili kung gaano tayo minahal ng alahayam. Verse 4, binigyan ako ni Yahawa na alahayam ng dila na may karunungan upang malaman ko ang salitang magpapalakas sa napapagod. Parang nun nung panahon tayo, cruising lang tayo, di ba? Parang wala lang eh. Kung ano yung nakagisnan natin sa Babylon, ganun lang, no? Bakit niya kaya hinighlight ito? Di ba ito yung kanyang sinasabi? Tuwing Ano? umaga, ginigising niya ako. Ginigising ang aking pandinig tulad ng isang tinuturuan. Oo. Kaya hinighlight niya to Araw-araw. eh. Oo. Oo. Di ba madaling araw nga siya Oo. ginigising eh. Ginigising siya Niyuyug-yug ng ang madaling kanyang, araw. niyuyug-yug kanyang higaan. Oo. Tapos Kinakausap siya sa panaginip, tinuturuan siya. Kumbaga malinaw yung instruction sa kanya eh. panaginip, oo. Yung mga Hindi na nga panaginip, panaginip sis eh, kasi ginigising siya eh. vision na no? Vision. Oo.
Okay. Binuksan ni Yahawa na Alahayam ang aking pandinig at hindi ako naging suwail ni tumalikod. Oh. Iniiwas ko ang aking likod sa mga nananakit. Kumbaga hindi niya pinotektahan niya sarili niya at inilayo ang aking pisngi sa mga gustong sumampal sa akin. Tinakpan ko ang aking mukha sa mga insulto at mga dura. Kaya pala nag-ano siya, di ba? Naitago niya muna yung kanyang identity. Oo. Diba yung mga yung kung sino-sino yung mga Kasi sabi niya, mga iniiwas ko ang sekta. aking likod sa mga nananakit. Nilalayo ang aking pisngi sa mga gustong sumampal Hmm. sa akin. So, yun pala ang dahilan kung bakit itinago niya yung kanyang identity. At saka hindi naman mahalaga ang identity, di ba? Na Hmm. yung kanyang yung diwa niya ang inaano niya. Kaya lang talagang hinanap siya. Hmm. Kaya wala siya nagawa kundi magpakilala. Tapos yung anointment ng anointing pala. Anointing ng yung first seven priests. Kaya kaya siya lumabas, no? Saka Yan, hinighlight niya yung mga yan, no? Kasi, oo, ito, in italics verse niya. 7. Okay. Sapagkat pinapatnubayan ako ni Yahweh na Alahayam, hindi ako mapapahiya. Pinatibay ko ang aking mukha tulad ng batong pingkian. Parang anong pingkian nga ba? Ah, Parang yung 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 batong panggiling. oo, Wait, wait, wait. panggiling yan, pingkian. Like flint, my face like flint. Yung flint stone, yung matigas na yung panggiling. Oo, panggiling bilog, flint stone. Dahil alam kong hindi ako mapapahiya. Kasi lahat ng kanyang sinabi ay walang lalapak sa lupa, no? Hmm. Lalagpak sa lupa. Verse 8, siyang tagapagtanggol ko ay kasama ko. Sino ngayon ang mag-aakusa laban sa akin? Magharap tayo. Sino ang aking tagapag-akusa? Hayaan siyang humarap sa akin. Sino yung nag-aakusa? Sinabi naman sir, isa lang naman talaga ang kalaban ng ng King Oo. Yahweh, di ba? Ang tagapag-akusa ay si Satanas. Unang aklat ni John 5 verse 45 at Revelation 12 verse 10. Isa lang yung kung sino nag-aakusa, may alam mo na kung kanino diwa yung dala-dala nila, di ba? Kailangan may ebidensya. Kung mag-aakusa ka, kailangan may ebidensya. Sabi niya, magharap tayo. Dinier niya sino ang aking tagapag-akusa? Diba sabi niya, prove me wrong. Ngayon Oo. lahat ng sinabi niya ay na yon. Ngayon, ang the burden of proving him wrong ay nasa mga taga-accuser. Diba? Verse 9, si Yahawa na Alahayam ang tumutulong sa akin. Sino ang makapaghahatol sa akin? Sino nga ba naman magja-judge sa kanya? Yung Alahayam na ang nagpadala sa kanya. Silang lahat ay maluluma na parang kasuotan. Kakainin sila ng mga gabo-gabo. Maluluma din. Pero hindi immediate, no? Maluluma rin sila. Sa ngayon pa lang naman nangyari yung yung Oo. mga naghahatol sa kanya dahil wala na siya. So, na ngayon. Pero yung diwa niya, maari, Hmm. So, ngayon, kasi ang dala-dala niya ang tipan So, hanggang ang tipan ay, yung diwa niya mananatili. Hanggang ang tipan ay walang hanggan, ang diwa niya ay walang hanggan. Kasi ang diwa niya ay magmula sa kay King Yahushua, sa alahayam pa. Ganun. Yung diwa ni Moses, Elijah, dala din niya. Moses. At saka batas ni Moses, di ba? Okay, verse 10. Sino sa inyo ang nagpapasakop kay Yahawa?
at sumusunod sa tagubilin ng kanyang mensahero. Hayaan ang lumalakad sa dilim at walang liwanag na magtiwala sa pangalan ni Yahweh at umasa sa alahayan. So, tayo ito no? Ay, ang lumalakad sa dilim at walang liwanag ay magtiwala sa pangalan ni Yahweh at umasa sa alahayan. Kasi ito yung nagpasakop tayo kay Yahweh at sumunod sa tagubilin ng kanyang mensahero. Ngunit kayong lahat na nagsisindi ng sariling apoy at nagdadala ng sariling silo, yung mga sarili nilang karunungan, sariling kaalaman, tinataas sa mga sarili, sariling katuruan. Magpatuloy kayo sa liwanag ng inyong sariling apoy at sa ningas ng mga silo na inyong sinindihan. Nagsisindi ng sariling apoy, sariling kaalaman, no? Yung mga yung mga esoteric malalalim na aklat hinuhukay nila, no? O naghuhukay ng sariling balon, no? Ito ang gantimpalang matatanggap ninyo mula sa aking kamay. Kayo ay mahihiga sa kapighatian. Mahihiga sila sa kapighatian. May mga nababalitaan na ba kayong mga ganyan? Ito ang pahayag ni Yahweh. Naku, matindi pala ang sasapitin nitong mga nagdudunong-dunungan hanggang sa ngayon, ano? Oo. Mahihiga sa kapighatian. Maluluma sila parang damit na inaano ng mga gabu-gamo, kakain ng gabu-gamo. Dahan-dahan pa no? Paano naman yung yung nagsasabi na ibinabalik nila ang mga salita ni Pablo? Hindi sila sumusunod sa So tagubilin sila ng itong mensahero. sila itong nagsisindi ng sariling apoy. At hindi sumusuway sa tagubilin ng mensahero. So, kung ibabalik yung Pablo, parang pinong-pinong pagsuway yun, di ba? Yung Oo. mga salita ni utusan, mga salita ni Pablo, parang ganun din. Oo. Hindi naman, at saka, alala si Pablo para sa mga hentil. Hindi naman tayo hentil, tayo nga ang tunay na Israelita. Bakit ka magbubukas ng aklat ng Yun na yung yun ng na yung kalaban niya, di ba? Oo. At kayo bandiwa ang dala ni Pablo kay Lucifer. Oo. yun na yung simula ng kapighatian nila. Yung balik nila kay Pablo. Yun simula na yun. Tinanggal na yung karunungan sa kanya. Bakit pa nag-revise kung Oo ibabalik nga. lang yung mga corruption, di ba? Kasi bakit papayagan ng mensahero na panatilihin niya yung mga sulat ni Pablo na magpapalito sa kawan? At Di saka ba? lumabas si Pablo, wala na ang mga Israelita sa Jerusalem. Wala Oo. na wala na rin ang Bisaya. As in, kaninong inaano ni Pablo doon? Yung mga natitira. Siningit lang nila yung mga sulat niya sa kasulatan ng mga Hebreo, Oo. ng mga Israelita. At saka 'di ba nga si Pablo nga ang ang nagpalit ng pangalan. Tinanggal niya Oo. ang pangalan, ang banal na pangalan at pinalitan ng kanyang huwad na Tema. Mesaya. Pati Sabi yung mga kasi pangalan nila, ng mga apostoles. may totoo rin naman daw sa mga sulat ni Pablo. Yung mga milyon-milyon ng aklat sa mundo, may mga katotohanan din yung mga aklat na yun. So lahat yun ilasama natin sa Biblia. Bakit yung kay Pablo pa na talagang sumuway? Although, na nag-corrupt talaga sa kasulatan. Bakit mo dadagyan? Di maglagay tayo ng sino ba yung, maglagay tayo sa ng Jose Rizal. Katotohanan din naman sa mga sulat ni Jose Rizal. Sabihin, nalagyan natin ang Noli Tangere, ang ang salita ng alayan, ang sulat ng mga propeta. Hindi naman propeta si Pablo, Diba? Pero Isasama 'di ba ba ang reason na ang nire-reason nila doon na dumanas din daw ng matinding hirap si Pablo para ipaglaban ang ang kanyang mga
ang kanyang paniniwala doon sa Mesaya. Ginamit siya. Ginamit Mm, kasi siya ng mga Romano. At saka sinabi mm, naman talaga ng ni King Yahushua. Pakikita ko kung gaano siya oo. naghihirap. Dahil pinahirapan niya nga ang mga tagasunod ni King Oo. Yahushua, sabi ni King Yahushua, gagamitin din kita na maging instrumento para ano, ah, ibalik yung pagtitiwala sa kanya. Pero dumanas din siya ng kaya meron din namang doon, mga tama na sinulat niya. Pero base lang yun doon sa kanyang karanasan. Hindi yun ang ano, yung sinasabi nila na kinasihan ng banal na espiritu. Ang Ang galing-galing din ni Hemingway. Ang dami ng mga oo, manunulat, di ba? Yung mga oo. history books, napakarami. Totoo naman yung mga yun, di ba? May Mm, din, sama ba natin lahat yun? Kung sino pa yung Son of Perdition, yung pa ang isasama natin oo. sa yung mga kasulatan ng Son Bakit of pa Perdition. tinawag na son of perdition si Pablo kung ah, hindi niya tatanggalin yung Oo. yung kanyang mga At saka kasulatan? bakit pa tayo nag-revise? Oo. Ba't nag-revise pa Mesero kung Kaya nga, i-retain kung pala yung mga pinapayagan ng corruption? mensahero ang mga sinulat ni Pablo, ba't pa siya nag-revise? Mm-mm. Di sana sinabi niya na lang na, itong mga mga nakasulat dito, bahala na kayong Di sana ah, ni-revise din bahala natin. na kayong umintindi. Oo. Di Kasi ba? totally wala naman hindi natin tinouch ang mga aklat ni Pablo kasi tatanggalin talaga. Wala Oo. tayong inedit Hindi doon. na natin yun ni-revise. Di ba nga Oo. pagdating nga doon sa sa aklat ng Hebreo, since walang nakalagay na author ang Hebrews, yung ibang mga doon, ibang chapter ay sulat pa rin ni Pablo. Kaya nga binago yon ng Inedit. mensahero, 'di ba? Oo. Sarili niyang akda na yung Oo. Hebrews. Kasi Mm. yung mga kung ano-anong ano yung sinabi ng term na ginamit niya kay Pablo, yung mga kung ano-anong, Libadura. oo, ay inano niya, yung mga masalitang mga, Tinanggal niya yung mga libadura doon sa oo. Hebrews. Tapos sarili niya ang mensahe ang inilagay Oo. ng zero. Kaya ang tabayanan ninyo ang aklat ng Hebreo, mga Oo. Hebreo. Dahil yun ang sinulat ng mensahero na At may nakalagay na Ofirio, no? oo, mensahe ni Operio. Yun yung time na talagang ginamit ang kamay ng mensahero para isulat ang mga yon. Kasi nung nahimasmasan siya, sabi niya, anong nangyari? Nasaan na tayo? Parang sa aklat ni John yun eh. Di, Hebrews tayo. Hebrews ang sinusulat Hebrews, niya. ba? Oo. Pati yung John sa second book of John. Oo, sa second book of John, mayroon din siyang Oo. nirevise doon. Oo. Pero Tuloy-tuloy, yung no? yung tuloy-tuloy na natapos niya yung isang chapter, sa Oo, Hebrews Hebrews yun. siya. Tahimik lang tayo. Ano din tayo? Oo, Bilis-bilis yung yung magtayo. yung pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang si King Yahushai. Nasa Hebrews Oo. chapter 2 ata yun, yung ginawa ng mensahero, na tuloy-tuloy siyang nagta-type na Tanda ko naman sa John. Pero anyway, natulala tayong lahat dadating eh. tayo doon. Pero yung yung presbyter, yung John na Presbyter, presbyter, tinanggal, John the pres- Presbyter, tinanggal na rin natin yun. tinanggal natin kasi yun, follower yun ni Pablo. Oo, Saka follower wala ni naman Pablo. wala ka mapupulot. Parang siningit lang yan, na parang Oo. kunwari, no? Mm. Balituhin tayo na John the Revelator din mo. Oo. Actually, oo. Okay, may karagdagan pa sis. Ah, So, so back yun to you, ay sis. Uh, na banggit lang natin dahil dito sa sinasabi dito sa verse 11 na nagsisindi sila ng sariling apoy na magdadala ng sariling sulo. So, yun yung mga apoy na sinisindihan nila ngayon na ah, Oo nga, ikakalito ng nagtaka nga ako kawan. sis eh, na Mm. bakit naglagay sila ng I mean,
Saan nila nakuha yung statement na yun? Oo. Siguro sino pa ang kaya kahit yung ano yung moderator niya nagtaka wala ring narinig ni ganun. Oo, Samantalang wala tayong rin siyang kasama narinig. gabi-gabi, no? Oo. So talaga magdududa ka kung ano ang Anong ah, reference niya? Saan, paano at anong sinabi motibo? at At anong kanino motibo? sinabi, 'di ba? Oo. Hindi, at saka Paano anong sinabi motibo? ng mensahero at kanino sinabi ng mensahero? Bakit siya lang ang nakarinig at hindi tayo? Oo. At saka anong motibo yon? Bakit Mm. ibabalik ang mga sulat ni Pablo? Oo. At yun ay Nakakainis. mahigpit na sinabi na pinagbilin sa atin na lahat Oo. ng mga sulat ni Pablo ay aalisin natin dahil ito ang naging sanhi ng kaguluhan sa buong mundo. Oo. Kalituhan. Oo, Oo, confusion. nagkaroon ng Mga half-truths. confusion, ng kalituhan Puro sa buong love-love. mundo. No? Oo. At yung mga tagasunod ni Pablo, kagaya nung si John the Presbyter, lahat din ng mga sinulat noon ay inalis na rin ng mensahero kasi magbibigay lang yun ng kalituhan. Hayahay ng mga Mm. Kasi At ang saka lahat yun, ng mga, nasulat yun sa isang viude. Di ba ganun ang oo, nasa ano din book ng mga Jesuit na, mm, na maging maano sila sa mga mayayamang byuda. Di ba? Isa sa mga ano nila, nagiging malapit sila. Parang ganun ang sulat ni, sa ni isang Presbyter. babae, Oo. no? Kasi Oo. si John the Presbyter, follower ni Pablo yun eh. Oo. Kaya inalis din ng mensahero yung kanyang sinulat. Kaya wala na tayong mababasa na First John, Second John, Third John, wala na yun. But pala first and Oo. second book. Actually, kahit huwag na natin lagyan ng first book eh. First Mm. John o second John na lang. Pero para distinguish lang na wala na yung letter, Mm. no? Oo. So sana maging malinaw sa kanila at mapakinggan nila itong discussion natin. At saka 'di ba meron tayong nabasa na ano ba yung sabi masdan ninyo ang mga sinasabi, mga kinikilos at mga desisyon ng mga namumuno sa inyo. Lalo na yung mga namumuno. Kung nasa tipan pa rin ba yon? Oo. Yung salita, gawa, at mga desisyon. Mm. Kahit 'Di ba, tayo, yung 'di ba sarili sinabihan natin, mga tayo ng bawat ng mensahero, huwag kayong sunod lang ng sunod. sa tao. I-discern ninyo kung tama pa ba yung kanyang sinasabi, makatuwiran pa ba ang kanyang sinasabi. Oo, yung discuss natin nung Sabat, di ba? Oo. Yung tingnan ninyo ang mga sinasabi, kinikilos. Kasi, di ba din yung mga priest at saka Oo, mga yung mga priest na sisi, di ba? nagdudunong-dunungan Tingnan ninyo at bilang mayroong mga mga kawan. pansariling motibo. So, sa atin ngayon, sa atin, bawat isa sa atin, mag-anuhan tayo, bigay ng, tawag doon? Advice sa bawat isa. Mm. Kasi, yung diwa ang kailangan nating i-preserve yung ng tipan. Ngayon, kung may humihiwalay sa mga bili ng mensahero, ano yun? Paghiwalay din yun sa tipanan. Kasi siya ang nagdala ng tipan, no? Nag-revive. So, yun lang ang masasabi ko. Kayo, may mga reaction kayo mga kapatid? Tanong, katanungan. So, pwede na lang mag-comment sa natin, comment section, yung mga wala dito sa ngayon, sa Oo, yung Zoom. kung mayroong mga gustong i-clarify, mag-comments na lang sa comment section. Sige, back to you, Sis Maria. Salamat. Kabanata 51. Ang pagliligtas para sa mga Israelita. Makinig kayo sa akin, kayong sumusunod sa katuwiran at naghahanap kay Yahweh.
Tumingala kayo sa batong pinagputulan sa inyo at sa lahing pinagmulan ninyo. Sabi ni Yahweh, tumingin kayo sa inyong mga ninuno, kay Abraham, ang inyong ama, at kay Sarah, na nagsilang sa inyo. Nang tawagin ko siya, nag-iisa lamang siya, at binigyan ko siya ng pagpapala at gumawa ng mga dakilang bansa mula sa kanya. Tiyak na lilingapin ni Yahweh ang mga anak ng sayo, at titignan niya ng may awa ang mga guro. Sorry. At titignan niya ng may awa ang mga guro ng Jerusalem. Gagawin niyang luntiang pastulan ang mga ilang. Ang mga disyerto ay magiging parang hardin ng Eden. Matatagpuan sa mga iyon ang kagalakan at kaligayahan, pasasalamat at tunog ng awit. Sabi ni Yahweh, makinig sa akin, aking mga Israelita. Pakinggan ako, aking bansa. Ang tagubilin ay magmumula sa akin. Ang aking katarungan ay magiging liwanag sa mga bansa. Malapit na ang aking katwiran. Parating na ang aking kaligtasan. At ang aking bisig ay magdadala ng katarungan sa mga bansa. Ang mga pulo ay sa akin titingin at maghihintay ng katarungan. Iangat ninyo ang inyong mga mata sa langit. Tignan ninyo ang lupa sa ibaba. Ang mga kalangitan ay irerolyo tulad ng isang balumbon. Ang lupa ay maluluma tulad ng kasuotan. Ang mga masasama ay mamamatay tulad ng mga langaw. Ngunit ang aking tipan ay magtatagal magpakailanman. Ang aking katwiran ay hindi mabibigo. Makinig kayo sa akin, kayong mga nakakaalam ng tama, kayong mga tao na tumanggap ng aking mga tagubilin. Huwag matakot sa pagtamak ng mga mortal lamang o masindak sa kanilang mga pag-atake. Sapagkat kakainin sila ng mga gamo-gamo tulad ng isang kasuotan. Kakainin sila ng mga uod na kasing dami ng lana. Ngunit ang aking tipan ay magtatagal magpakailanman. Ang aking katwiran sa lahat ng mga henerasyon. Bangon, bangon, makapangyarihang alakayan. Magbihis ka ng kapangyarihan at lakas. Bangon, gaya ng mga araw ng nakaraan, gaya ng mga salinlahi noong unang panahon. Hindi ba ikaw ang nagdurog sa Babylon at nagpaamo sa Leviathan, ang halimaw ng dagat? Hindi ba ikaw ang nagpatuyo ng dagat, ang mga tubig ng kalaliman, na gumawa ng daan sa kailaliman ng dagat upang makatuwid ang mga Israelita? Ang mga iniligtas ni Yahweh ay babalik. Papasok sila sa sayon na may awitan. Ang walang hanggang katwiran, ang korona sa kanilang mga ulo. Ang kagalakan at kasiyahan ay sasakop sa kanila. At ang kalungkutan at buntong hininga ay aalis. Ako ang nagligtas sa inyo mula sa Egypt, ang dakilang isa na nagunat ng langit at naglatag ng mga pundasyon ng lupa.
Bakit natatakot kayo sa mga mortal na nilalang at patuloy na nasisindak araw-araw dahil sa galit ng inyong mga manlulupi na nakatuon sa paghahatid ng pagkawasak? Bakit natatakot sa mga tao na tulad ng damo? Kaya't nakakalimot kayo kaya hawa ang inyong lumikha? Malapit ng palayain ang mga bihag na nangihina. Hindi sila mamamatay sa kanilang bilangguan, ni mawawalan sila ng kinapat. Sapagkat ako ang kanilang alahayam na gumigising sa dagat upang ang mga alon nito ay magngalit. Yahawa ang aking pangalan. Inilagay ko ang aking mga salita sa inyong bibig at pinagektahan ko kayo ng aking makapangyarihang kamay. Ito ako na nagsasabi sa inyo, mga Israelita, kayo ang aking bayan. Ang galit ni Yahawa. Magsisi, lumabas kayo mula sa Babylon, mga anak ng Sayon, kayong mga umiinom ng nakalalasing na alak mula sa kamay ng babaeng patotot. Baka kayo ay painumin ng galit mula sa kopang hawak ng anak ni Yahawa. Sa inyo, mga Israelita, walang gumagabay, walang aakay na hawak-hawak ang inyong kamay. Dumating ang dobleng kalamidad sa inyo. Sino ang makakapagligtas sa inyo? Pagkawasak at kapinsalaan, gutom at tabak. Sino ang makapagkukubli sa inyo? Ang inyong mga anak ay nahimatay. Nasa bawat kanto ng kalsada sila nakaratay, tulad ng mga usa na nahulog sa bitag. Puno sila ng galit ni Yahawa ng pagsasaway ng inyong alahayam. Kaya't pakinggan ito, kayong mga nagdurusa, nalasing at naglalakad, na pasuray-suray mula sa alak ng patotot. Paglilinaw. Ang alak ay ang liberalisadong kultura, relihiyon, at sibilisasyon. Sabi ni Yahawa na alahayam na dumidepensa sa kanyang bayan. Masdan, kinuha ko mula sa inyong kamay ang kopa ng nakababaliw na alak ng babaeng patotot. At ang kopa ng aking galit, hindi na kayo muli pang iinom nito. Ilalagay ko ang kopang ito sa mga kamay ng inyong mga taga-usig at pupunuin ng aking purong galit upang inumin nila. Sa kanila na nagsabi sa inyo, lumapa kayo upang mayurakan namin kayo. At ginawa ninyong parang lupa ang inyong likuran, tulad ng kalsadang nilalakaran. Yada. Niyada. Ganda. Yung likod, iyapakan lang. Grabe ng mouse ko. Ano ang titulo? Ang pagliligtas para sa mga Israelita. So,
Sino nagsasalita dito? Ang mensahero ba to? Ang alam ko sis, ang mensahero ang nagsasalita dito. Okay. Makinig kayo sa akin, kayong sumusunod sa katuwiran at naghahanap kay Yahweh. O, di ba mga seeker lang, mga truth seekers ang naghahanap. Tumingala kayo sa batong pinagputulan sa inyo. Yung pinanggalingan nating bato. Sino ba yung batong yon? Oo. At sa lahing pinagmulan ninyo. Anuhin ko lang, di ba, yung nasa aklat ni Judah? Hindi ba, sa creation pa lang, nandun na yung pangalan ng mga Israelita. So, tumingala kayo sa batong pinagputulan sa inyo, pinanggalingan, ibig sabihin. At sa lahing pinagmulan ninyo. Diba ating mga ninuno sa flesh. Sabi ni Yahweh, tumingin kayo sa inyong mga ninuno, kay Abraham, ang inyong ama, at kay Sarah na nagsilang sa inyo. Tingnan natin, mga yun ang pinangakuan ng alahayam talaga. Nang tawagin ko siya, nag-iisa lamang siya. At bininiyayaan ko siya ng pagpapala at gumawa ng mga dakilang bansa mula sa kanya. Imagine 100 years na siya bago pa siya naging tatay. Kung hindi pa siya circumcised nung 99 years old siya, hindi pa siya magiging tatay, no? So pinakita, tapos baog pa si Sarah, pinakita talaga ng alahayam yung kanyang kapangyarihan. Kasi pagdagalingan ng kanyang mga bayang pinili, o ilang libong taon na ba ang mundo during that time? Tapos ilang daang taon mula kay Abraham hanggang sa 12 tribo ni Jacob, 12 anak niya. So ganon ang gumawa ang alahayam. Sa tao ay napakatagal na panahon, yung mahabang panahon. Pero sa kanya, sandali lang yun, di ba? Nang nag-iisa lamang siya noon. Pero ngayon, ilan na ang kanyang mga descendant. Pero although marami nang tinanggal ang alaya, marami nang pinuksa, tulad ng lahi ni Korah. Right there and then, pinuksa niya yung lahi ni Korah kasi rebellious talaga no? So, nagtitira pa rin siya ng kanyang remnant. Verse 3. Tiyak na lilingapin ni Yahweh ang mga anak ng Zion. Sino ang anak ng Zion? Yung nandito sa Ophir. At mamasdan niya ng may awa ang mga guho ng Jerusalem. Tapos maawa naman siya yung mga guho ng Jerusalem. Kasi alam niyo na wala na doon talaga ang sambahayan ni David. At ang Zion naman yung sambahayan ni Ephraim. Gagawin niyang lunti ang pastulan ang mga ilang. Ang mga disyerto ay magiging parang hardin ng Eden. So, nagaganap niya at gumagawa siya ng kinakasangkapan niya ang isa sa two witnesses sa pag-reforestation, di ba? Sa Africa, sa Hamay territory, tapos pati ang Shemite territory, ginagawa din niya ng mula sa two witnesses, nag-export ng mga binhi, no? Ang mga disyerto ay magiging parang hardin ng Eden. Matatagpuan sa mga iyon ang kagalakan at kaligayahan, pasasalamat at tunog ng awitan. So, tunog ng awitan, ibig sabihin ang kagalakan. Pero yun, syempre, nahahawa sila sa awitan sa mga pulo. Sino ba yung mahilig mag-video ako? Yung mga mahilig umawit. Di ba yung mga dito sa Ophir? Mahahawa sila dun. Verse 4. Sabi ni Yahweh, makinig sa akin, aking mga Israelita. Pakinggan ako, aking bansa. Ang tagubilin ay magmumula sa akin. Yung instruction magmumula sa kanya. So, pero sa panahon natin ngayon, ang ginamit niyang bibig ay ang bibig ng mensahero, no? Ang aking katarungan ay magiging liwanag sa mga bansa. Justice. Palapit na ang aking katuwiran.
Yung righteousness. Actually, na ano na to nagaganap na, di ba? Palapit na ang aking katuwiran, yung pagsunod natin sa mga kautos ng tagubilin niya at covenant, ay yun ang righteousness, di ba? Palapit na ang aking katuwiran, parating na ang aking pagliligtas. So, pagliligtas to, no? Hindi kaligtasan. Kasi hindi naman niya kailangan ng kaligtasan, yung kanyang pagliligtas. At ang aking bisig ay magdadala ng katarungan sa mga bansa. So, ang bisig niya, ibig sabihin, ang kanyang force, ang magdadala ng katarungan. Yung mga nangyayaring ah iniisip natin kaguluhan, mga, di ba sabi niya, ah ang dala niya ay tabak, hindi ka, di, sword, not peace, di ba? I did not come to bring peace, but a sword. So, yung kanyang bisig ang magdadala ng katarungan. Sa pamamagitan ng kanyang dalawang saksi. Diba? Ang mga pulo ay sa akin. Ang mga pulo ay sa akin titingin at maghihintay ng katarungan. O, ang mga pulo, ano yung mga pulong ito? Dito lang naman ang sa Shemite territory, ano ba yung maraming pulo? Di ba sa atin lang? Yung ibang, ang Japan, hindi naman mga pulo yun, mga ilang pulo lang, ano? Ang Indonesia, hindi naman Shemite territory yan, Hamay-chan. So, ang description niya ay ito, at saka yung mga nasa Papua New Guinea, nasa mga sinasabing Pacific Ocean, ng mga islands doon, ay nagmula rin naman dito sa Ophir, mga Denisovan din yan. Matataas din ang Denisovan bloodline yan, from the first couple. Ang mga pulo ay maghihintay ng katarungan. Verse 6, iangat ninyo ang inyong mga mata sa langit. Tingnan ninyo ang lupa sa ibaba. Ang mga kalangitan ay irorolyo tulad ng isang balumbon. Ang lupa ay maluluma tulad ng kasuotan. So magbabago din ang mga kalupaan, no? Ang kalangitan ay irorolyo. So magbabago din ang itsura ng langit. Ang mga masasama ay mamamatay tulad ng mga langaw. Bigla na lang babagsak. Di ba mga langaw, saglit lang ang buhay? 1 week lang ba yan? O ilang araw lang, no? Ngunit ang aking tipan ay magpakailanman. Ang aking katuwiran ay hindi mabibigo. Yung righteousness niya ay magsasucceed. So, kakalat ang kanyang righteousness. So, yung mga susunod sa tipan, sa mga kautusan, ay dadami. Diba? Tingnan mo, magbabago din ang kalupaan. Kasi maluluma, magkakaroon ng ibang topography siguro, magbabago ang Kaya pala madalas ang earthquake. Oo. Baha at saka mga landslide. Napapatag din, no? Verse 7. Makinig sa akin, kayong mga nakakaalam ng tama. Nakaalam na. Makinig, yung mga nakakaalam ng tama, kayong mga tao na tumanggap ng aking mga tagubilin. So makinig, kung alam natin ang truth, ngayon alam na natin, makinig tayo sa kanya. Huwag matakot sa paghamak ng mga mortal lamang. O huwag matakot sa mga yung mga muusig na mga mortal lamang. Na nababagsak na parang langaw. Huwag tayo matakot o masindak sa kanilang mga pag-atake. Yung mga pag-atake. So, yung panaginip mo, Sis Dalia, huwag masindak niya. Mortal lamang yan. Alalahanin natin yung pangako niya. No? Hindi mangyayari kung hindi pa hihintulutan ni Aba. Oo. Maganap man, pero di ba, mabuhayan din ulit tayo. Okay, verse 8. Basta ang diwa nandyan. Physical, di ba? Flesh and blood counts for nothing. Di ba sabi ng mensahero at ng King Yahushua, counts for nothing. Verse 8.
sapagkat kakainin sila ng mga gamo-gamo tulad ng isang kasuotan. Kakainin sila ng mga uod na kasing dami ng lana. Ano kaya itong gamo-gamo? Parang, ngunit ang aking tipan ay magpakailanman, ang aking katuwiran sa lahat ng mga henerasyon. Ang tipan niya ay magpakailanman. So, kung ayaw nila ng tipan o sumusuway sila sa may dala ng tipan, kasama na yun, di ba? Verse 9, bangon, bangon, makapangyarihang alahayam. Arise, arise siguro to, no? Hindi naman siya natutulog o hindi naman siya nakahilata, pero parang yung kanyang paghahari uli, di ba? Siguro, bangon, bangon, makapangyarihang alahayam. Magbihis ka ng kapangyarihan at lakas. Bangon gaya ng mga araw ng nakaraan, gaya ng mga salinlahi noong unang panahon. Bangon gaya ng mga araw ng nakaraan. Ano kaya to? Yung kanyang, yung kanyang mga uncorrupted pa na creation, no? Gaya ng mga salinlahi noong unang panahon. Yung hindi pa nakokorrupt. Hindi ba't ikaw ang nagdurog sa Babylon? So ito siguro yung mga Israelita na hindi pa corrupted, ano? Hindi ba't ikaw ang nagdurog sa Babylon? Yung mga, kahit naman nung first creation, may mga na eh. May mga sinasamba na sila ng mga, mga idol, di ba? At nagpaamo sa Leviathan at halimaw ng dagat. Yung mga halimaw, yung mga pollen, no? Siya nagpaamo. Hindi ba't ikaw ang nagpatuyo ng dagat? Ang mga tubig ng kalaliman na gumawa ng daan sa kailaliman ng dagat upang makatawid ang mga Israelita? Yung mga miracle na ginawa niya, kailangan alalahanin natin. Ang mga iniligtas ni Yahweh ay babalik. Sino ba iniligtas niya? Di ba mga Israelita? Papasok sila sa Zion na may awitan. Walang hanggang katuwiran ang korona sa kanilang mga ulo. So yung yung ating corona ay ang righteousness. Walang hanggang katuwiran. Kasi basta sumunod tayo sa kanya, yun ang ating corona, yung katuwiran. Yun ang ipapatong sa atin, yung corona ng katuwiran. Papasok sa Zion. O, kiniklaim ko na to ha. First person tayo. First person ang ginagamit ko dito ha. Kagalakan at kasiyahan ay sasakop sa kanila, sa atin. At ang kalungkutan at buntong hininga ay papanaw. Papanaw, dililay. Kumbaga aalis or maglalaho. Ay maglalaho siguro to. Ano ba yung verse 11? Maglalaho na lang. Paano? Parang kasi dito eh. Maglalaho. Kasi okay, verse 12. So, yung kalungkutan at butong hininga ay maglalaho. Kasi kasama dyan yung pagiging masyal tayong emotional. Diba sabi, tagubilin na, kailangan, kasi ang emosyon, yan na hormones lang yan eh. Kaya di ba, tanggalin yung emotional. Kasi part of hormone lang yan. Di ba? Kaya nga yung mga kabataan, kasi yung hormones sila very, nag-aano pa, kaya nagiging emosyon, madaling-madala ng emosyon. Galit, tuwa, di ba? Minsan hyper, magiging maging mamaya, maging depressed. Kung na-sway sila ng kanilang emosyon. Kaya yung mga kalungkutan na yan, baka kulang ka lang sa kain, o tulog, o pagod lang. Maging yung diet natin dapat talaga ay healthy clean food kasi nakaka-epekto yung lalo na yung mga parasite na kinakain natin pag kumakain tayo ng unclean foods, nakaka-epekto yan ng mood, ng swings. Take it from me. Yan.
Okay, tapos kain tayo ng mga, mga natural food, mga halaman na walang pesticide. Yan, magiging normal, mababalance ang ating hormone at mababalanse ang ating emosyon. Mga kalungkutan, mawawala. Mga depresyon, yan. Ay mga pharmakeia, iwas tayo dyan. Okay, verse 12. Ako nagligtas sa inyo mula sa Egypt, ang isa na nag-unat ng langit at naglatag ng mga pundasyon ng lupa. O pinapaalala niya siya ang creator. Isa sa mga nandun pa lang. Tapos siya ang nagligtas sa inyo mula sa Egypt. So sino to? Kundi yung mga Israelita, wala nang iba. Tayo na pumasok sa kanyang tipan, no? Kasi sa ninuno natin nakipagtipan ng alaya, so dahil tayo ay pumasok sa tipan at dito sumibol ang mensahero, tayo yung mga Israelita noon, no? Bakit natatakot kayo sa mga mortal na nilalang at patuloy na nasisindak araw-araw dahil sa galit ng inyong mga manlulupig na nakatuon sa paghahatid ng pagkawasak? Oo, nakatuon lang sila na sa ating pagkawasak. Ano ba yung mga malulupig natin hanggang ngayon? Nandyan pa rin, mga oligarch. Winawasak tayo sa sobrang pahirap sa atin sa mga pasakit ng mga tax. Diba? Yung mga napakataas na bilihin, mga hanggang ngayon. Although medyo pinong-pino ang kanilang pagpapahirap sa atin. Pinong-pino. Pinadadaan nila sa batas. Although sila rin ang nagbebenda law, no? Bakit natatakot sa mga tao na tulad ng damo? Kaya't nakakalimot kayo, kaya hawa ang inyong lumikha. So, nakikita natin yung mga tao na yung mga batas na na ginagamit na nila, yung mga batas ng tao, natatakot tayo, pero nakakalimutan natin tumingin sa ating lumikha. Kaya hawa, nakakalimot tayo. Malapit nang palayain ang mga bihag na nanginginig sa takot. Nanginginig sa takot. Hindi sila mamamatay sa bilangguan, ni mawawalan sila ng tinapay. Hindi sila magugutom. Sapagkat ako ang kanilang alahayam, na gumigising sa dagat upang ang mga alon nito ay magngalit. Ano yung dagat? Ito yung mass of people. Ako ang gumigising sa mass of people upang ang mga alon nito ay magnalit. So yung mga people power o mga mass of people or siguro yung mga bansa sa dagat, gumigising sa dagat. Yahawa ang aking pangalan. So actually, yung social media, gagamitin din ng alahin yan. Inilagay ko ang aking mga salita sa inyong bibig at pinrotektahan ko kayo ng aking makapangyarihang kamay. So yung paglalahad natin ng salita ng alayam, inilagay ko ang aking mga salita. Yung mga literal at symbolic, yung paglalahad natin sa social media, natin, ito ginagawa natin, di ba? Isa din yung form ng paglalahad ng kanyang salita sa ating bibig. At pinrotektahan ko kayo ng aking makapangyarihang kamay. Ito ako na nagsasabi sa inyo, mga Israelita, kayo ang aking bayan. Yada. So tayo daw ang kanyang bayan. Ang galit ni Yahweh. So ito yung magsisi. Lumabas kayo mula sa Babylon, mga anak ng Zion. Oo, itong patungkol ito sa mga nandito sa Ophir, mga sambahayan ni Ephraim, lumabas kayo sa Babylon. Alam kasi niya na masasakop tayo siguro ng mga Kanaanite. Kaya tayo ang pinalalabas. Kayong mga uminom ng nakalalasing na alak.
Yung ano, yung dalang ano, ano ba yung alak? Yung sa taas, yung religion, at saka kultura, Economy, kultura. economy, o alak. Yan, mga nakalalasing na Doktrina. alak. Even yung mga musika, di ba? Yung mga pananamit, nakalalasing, yung mga movies, music, ayan, Harlot mga woman yun eh. Hollywood. At Oo, yan naman din Hollywood. talaga ang sigaw ng mensahero nung siya ay lumabas, di ba? Oo. Lumabas kayo Lumabas mula sa tayo dyan. Babylon. Balik Doktrina natin yung eh. ating kasuotan. Yung mga ating mga movies, ating mga awitin. Diba? Mula sa kamay ng babaeng patutot. Yun yung dala niyang ano, yung ganyang alak na lasing. Kasi nakakalasing. Kahit yung mga music niya, di ba? Mga Taylor Swift, mga ganyan, mga na may mga hidden message, yung mga musika nila. Baka kayo ay ah, painumin ng galit mula sa kopang hawak ng anak ni Yahawa. Baka painumin tayo. Oh, kasi iba naman ang kopa na dala ng ano ni Yahawa, galit naman. Mula sa kopang hawak ng anak ni Yahawa. Sa inyo, mga Israelita, walang gagabay. Walang aakay na hawak ang inyong kamay. So, walang gagabay pag nagalit ang alahayam sa atin. Dumating ang dobleng kalamidad sa inyo. Sino ang makapagliligtas sa inyo? Ano yung dobleng kalamidad? Pagkawasak at kapinsalaan, gutom at tabak. O, yung mga ano, yung kapinsalaan, natural calamities, saka ang tabak, yung mga digmaan, no? Dalawa, dobleng kalamidad ang mundo dito sa Ophir. Sino ang makapagkukubli sa inyo? Sino magtatago sa atin? Or ano ba si English to? Kasi ang makapag-shield. Ano ba yung Kubli. shield? Yun nga, Kubli, no? magkukubli. Oo. So, tama yun yun. Ang inyong mga anak ay nahimatay. Nanghina, ibig sabihin, nanghina yung mga descendant. Sa bawat kanto ng kalsada, sila nakaratay. Tulad ng mga usa na nahulog sa bitag. So yung paghihirap natin ng ilang daang taon dahil sa ating pagsuway, no? Puno sila ng galit ni Hawa ng pagsasaway ng inyong alayam. O dahil nung tinanggap natin yung mga ano, yung mga idolo, yung mga ano manika ng mga Kanaanite, no? Puno sila ng galit ni Yahawa na ng pagsasaway ng inyong alayam. Kaya't pakinggan ito, kayong mga nagdurusa, nalasing at naglalakad na pasuray-suray mula sa alak ng patutot. Pasuray-suray tayo, lasing. Hindi lang sa literal na alak, sa mga drugs, di ba? Lasing sa Pharmacy, doktrina. doktrina. Nagsasayaw pa tayo yun, di ba? Yung ano yung mga kinakanta natin? Praise, Alive, 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 alive. alive. Lalo na nung panahon ng nung mga 80s, 90s, yan yung mga LSS. Hmm. Ay, nako. Yung na-slain pa, Oo, slain na-explain ko. Tapos yung nag-speaking in tongues pa. Oo, tapos yun, tinutulak ka para ka lang matumba. Hmm. Ay, nako, paglilinaw. Ang alak ay ang liberalisadong kultura, relihiyon, at sibilisasyon. Ayun, civilization. Ito yung alak. Yung liberal. Yung, na legal na ang trial, di ba? Yung mga prenuptial, no? Yung mga prenup, tapos yung mga yung mga live-in,
Pag hindi nagkasundo, ay hiwalay, ano, bago, ano, Yung at saka mga third divorce. sex, Oo, yung same sex, tapos yung, same-sex ano, marriage. saka yung, ano ba to, yung papalaglag, ang tawag doon. Nagpapatransplant ng ano, Saka ano, yung mga, ano yung abortion. papalaglag, abortion, yan. Ako, na illegal sa ano yung western, no? Buti marami pa rin Sila na yung nag-ano dito. mamimili ng kanilang ano, kasarian. Oo, yung Kaya generation. nagpapa-transgender. Nako. Tsaka, ano yung inversion. Yung babae nagiging lalaki, yung lalaki nagiging babae. Hmm. Sabi ni Yahawa na alahiyam na dumidepensa sa kanyang bayan. O yun yung ano. Masdan, kinuha ko kayo mula sa inyong, kinuha ko mula sa inyong kamay ang kopa ng nakababaliw na alak ng babaeng patutot. So ano, kinuha sa ating kamay yung kopa. So ano yun? Yung religion, Yung yung religion. expectation, at saka yung Kaya nga ah, pinalabas tayo ng mensahero sa religion eh. culture, oo. Yung ating mga kasuotan, dapat ibalik natin ang Hmm. ating kasuotan. Di ba? Parang ang hirap, ano? Parang, yan ang Wala ano. namang Ay, imposible kung willing ka na sumunod. saka yung diet, yan. Yung, buti na lang, nandiyan ang mga kapatid natin, ano, no, Islam. At, hindi na tayo ganon masyadong, pag dumami pa sila, hanggang ano, hindi na tayo naiiba, di ba? So, tayo gano'n, no? Yung mga lalaki, magsuot na. So, tinanggal na kinuha ko mula sa iyong kamay ang kopa na nakababaliw na alak ng babaeng patutot at ang kopa ng aking galit. Hindi na kayo muli pang iinom nito. Yada, hindi na tayo, ano, yung curse niya, yung galit niya, hindi na ibabalik sa atin. Yung pinagdaanan ng ating mga ninuno, hindi na natin malalasap. No? Ilalagay ko ang kopang ito sa mga kamay ng inyong mga taga-usig. Oo, yung mga digmaan, yung mga World War, di ba? Sa mga taga-usig na natin, sila didigmain. At pupunuin ng aking purong galit upang inumin nila. O puro, hindi na diluted, di ba? Yung sa atin medyo ano pa eh, hindi buong offer, di ba? Pero sa kanila siguro buong kalupaan nila, pupunuin ang puro na. Sa kanila na nagsabi sa inyo, dumapa kayo upang mayurakan namin kayo, lalo na yung sa tribe ni Judah, di ba? At ginawa ninyong parang lupa ang inyong likuran. At ginawa ninyo tulad ng kalsadang nilalakaran. Dumapa kayo upang mayurakan namin kayo. At ginawa, wait parang ano, dumapa Tama kayo. naman. At gawin, wait. Kasi ano to eh, but now, Di ba sabi, dumapa kayo upang mayurakan namin kayo. oo, At kasi ginawa salita ito ninyong, nung ano, at ah, ginawa ninyong parang lupa ang inyong likuran, tulad ng at kalsadang gawin. nilalakaran. Hindi, Eh di sumunod nga sila na dumapa tingnan natin para yung English. yurakan. Kung ano yung kung past tense ba to or ano. Kasi first person kasi to eh. Aha. Pasensya na matagal yung aking see, I have to take an fall prostrate that we may walk on you. Dumapa kayo pa. And you made your back like the ground. And make your back like a street to be walked on. Siguro yung single quotation after walk on you. Kaya, okay. Ito single lang quotation nandito.
Tama naman. At ginawa ninyong parang lupa ang inyong likuran, tulad ng kalsadang nilalakaran. Tanggalin natin yung single quotation sa hulihan. Okay. Dumapa kayo upang mayurakan namin kayo. At Oo. gawin ninyong. At gawin. Ah. Diba? At ginawa, and you made, at ginawa ninyong parang lupa. Ano na to? Past tense na. At ginawa ninyong parang Kasi lupa. present tense ito eh. Dumapa kayo. Hindi, kasi Utos. sa kanila na nagsabi sa inyo, dumapa kayo upang mayurakan namin kayo. Ito naman, at sumunod na sila. Siguro, At ginawa. At gawin ninyong parang lupa ang inyong likuran. At gawin Kaya siguro. nga, at gawin. Kasi, Gawin. dumapa kayo, ibig sabihin present tense. Oo, at gawin. At gawin namin na parang lupa ang inyong likuran. At gagawin. At gawin ninyong gawin parang namin. lupa At ang gawin inyong na. likuran. Tulad ng kalsadang So, nilalakaran. ibabalik ko yung single So, quotation. parang ano to, parang utos, di ba? Yun na nga. At gawin ninyong parang lupa ang inyong likuran. Okay. So, tanggalin ko yung balik ko yung quotation sa simple. Dumapa kayo upang mayurakan namin kayo at gawin ninyong parang lupa ang inyong likuran. So, Okay, wala sige. itong close quotation ha. Wala. Single Tulad ng quotation. kalsadang nilalakaran. O yun, doon na Single yung lang. single quotation. Pero dito sa English, walang double quotation. Saan ba nagsun? See, I have taken from your hand the goblet. Kailangan may double quotation din yung Tama yung Tagalog. May yung So, English dapat kasi may wala. double quotation. Saan yung open, Tama tong hanggang huli, nilalakaran, single and double. Kasi okay. ang double quotation nagmula dun sa sa sinabi ng masdan, kinuha ko mula sa inyong kamay. Sa verse 22. Okay. Oo. Galing dito sa verse 22. Oo, ang alahayam ang nagsalita niyo. Okay. So ito ang salita ng alahayam, halalwaya alahayam. Meron Yan. kayong additional? Meron kayong reaction kung sino tayo? So mga kapatid, anong masasabi niyo? Tayo ang pinatutungkalan? Tayo ba talaga? O may pagdududa pa? Bakit tayo magdududa kung tayo ay ginising ng Tayo ang kasama ng mensahero? mensahero, di ba? Oo. Ginising So, tayo ng mensahero at reaction niyo? ipinakilala, kumbaga ibinalik tayo doon sa pinanggalingan natin. Oo. Anong masasabi niyo mga kapatid? Ano yung reaction? May nararamdaman ba kayo? Siyempre masaya tayo, blessed tayo dahil kumbaga dumating ang Miss ating Dalia, alam ko masaya ka. Sila, parang hindi ata. tagapagligtas. Yung ating mga Oo nga, kasama. natulog na ba ang ating mga kapatid? May reaction ba? Brother and sisters. Inalis ni Yahawa ang kanyang galit sa atin dahil pinadalhan tayo ng mensahero. Matatakot pa ba tayo ngayon yan? Sabi nga, masisindak pa ba kayo sa mga uusig sa atin at atake? May protection ka ba? Nalaman at naintindihan natin ganyan ang sinasabi niya. Pero alam mo naman, sa realidad na buhay, sige nga, lumabas ka nga dyan. Kung hindi ka mag-iingat sa sarili mo, sige nga. Sa sitwasyon ng panahon natin ngayon, andyan naman, may nag-iingat sa atin. Pero 'di ba, sabayan din natin. Oo, sabi naman ng mensahero, nag-iingat siya, di ba? Oo. Kinikwento niya, tanda niyo, nasa elevator Kailangan susunod ka din. Oo, Hindi, di ba sabi hindi niya sa porke may elevator, pangako ang alahayam, itataya mo sarili mo. Oo. 'Di ba? Di ba sabi naman niya, protect yourselves. Diba? Tama 'yun. Madaling sabihin. Madali talagang magsabi. Nawa nga. Tayo naman naniniwala. Although sa ngayon, nakikita din naman natin na pag-iingat niya nandoon. Nawa hanggang dulo.
Oo Sabagay, naman. promise niya rin yun, di ba? Sabi niya, flesh and blood comes from nothing. Pero ano nararamdaman Oo, niya sa pero mga syempre, sinabi niya? bilang flesh tayo, maramdaman din natin yung sakit, yung pait, yung gutom, yung everything, di ba? Oo. Ang ano lang talaga, kasi hindi talaga yan maiwasan na dadaan tayo dyan. Wala Yung namang lang sinabi kasi tiwala. na na hindi tayo dadaan dun eh. Oo. Kundi, Pero yung curse iingatan nawawala lang. na. Oo, Kumbaga, nawawala iingatan na niya siya. lang tayo. Kahit na dumaan man tayo sa kahit anong pagsubok, iingatan pa rin tayo ng alahayam. Yung tingin ko dito diwa yung diwa niya, no? Kasi yung iingatan niya yung diwa natin, hindi tayo mahuhulog sa bitag ng kalaban. Yun ang parang Saka yung pangako para sa ating bayan. Yan. Pero nakakaano lang kasi tagal-tagal na pinag-aaralan ng ng buong mundo yung aklat na to. Sa atin pala address yung mga sinasabi ito ng Yahweh the Sun. No? Saka Yan, check mga ah, kapatid. oo. So, yun lang, mga kapatid, natin, bilang naman si Rona, i-check natin ang bawat isa sa ating salita, gawa, at mga desisyon. Huwag kayo titingin sa tao. Yun lang po. Alaya, diba? May musika kasi. Ano ang inyong preference? Tungkol sa mensahero. Mensahero ang silangan. Mensahero. Try Vicks Vapor Rub Extra Strong with 2 times menthol para sa iyong tough cough and cold symptoms. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Be blessed. Shalom. Ible, shalom. Kami po ay iyong tinawag upang kami ay ginamdam. Isa-isa po kami lumilito at sundin ang sinaunang panahon. Siya ay iyong instrumento, dala-dala niya ang pagtuturo. Naging laman ng mga sekta dahil di alam ang tunay na ba. Mensahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Mensahero ng silangan, ika'y gabay namin sa katotohanan. Ika'y may matinding kaalaman, biyaya sa'yo ng mahal na lalang. Huwag ka sanang magsasawa, naturuan kami alin ang tama. Ikaw ay kailangan po namin, kami mo nga di ba kayang titasin sa dinami-dami ng mga
kami